Meron po tayong Thanksgiving series ngayong buwan po na ito. Ang Thanksgiving series po natin ay meron pong title na Countless Reasons. Countless Reasons. Pwede po ba nating sabihin? Countless Reasons. Noong una, meron po ako iniisip na ibang series. Ang series po natin, ang una ko naisip ay Beyond Seasons. Yan. Grateful Beyond Seasons. Nag-iisip po ako na ang dami po kasing mga seasons, ang dami pong iba't ibang mga pinagdaanan po ang atin pong buhay. And yet we can be grateful to God. Amen po ba mga kapatid? Wala po si Kuya Abi sa likod. Salamat po kay Kuya Abi na itip po last time. Yung po palang mga nasa likod ay nagkukwentuhan lang. Kaya titingnan ko po yung nasa likod. Kadalasan pa naman dito ko sa una nakatingin. Yung palang nasa likod ay mga nagkukwentuhan lang. Yan, salamat po sa Lord ngayon po umaga na tayo po ipinalakas. At ang buong series po natin ng November is about Thanksgiving. Pasalamat po sa Panginoon. Hello mga kapatid, willing po ba kayo magpasalamat sa Panginoon? Meron po ba tayong heart to give thanks to God? Amen po ba? Alam po ninyo, bawat araw, naging challenge na po natin ito. Kung hindi po ako nagkakamali, ginawa po natin for 1 week. Magsusulat po tayo ng 5 bagay, natatandaan po ninyo, na dapat po ninyo ipagpasalamat, wala po kayong uulitin. Natatandaan po ninyo yun. Si Ate Elsa, natatandaan po niya. Magsusulat po kayo, 7 days po yan, pagising po ninyo ng umaga, hindi na po kayo mag-uulit the following day. At alam po ninyo, surprisingly, amazingly, meron po talaga kayong maisusulat. Halimbawa, kanina umaga, kung tatanungin ko po kayo, 5 reasons para po magpasalamat sa Panginoon. Salamat Lord, nagising ako. Salamat Lord, nagising ako, nagwapo. Ayan. Kaya po yung mga lalaki daw po, hindi naman po kailangan sabihin na gwapo kasi given na po sa amin yan. Yung gumigising lang talaga kami, gwapo na kaagad. Ayan. Yung mga babae, kailangan pang sabihin na maganda sila. Di ba? Kasi nga, panay ang suklay, di ba? Panay ang paganda talaga. Pag may nag-doorbell, may tumawag, Shopee lang naman, nagpapaganda pa, di ba? Yung ganon. Kaya gusto nila sabihin maganda. Kami pong mga lalaki, hindi na po nagsusuklay. Wala naman kasing susuklayin. Isa na rin yan, isa na rin. Kaya konting ganon lang, maiwasan lang yung mga puma-fly away. Ang hirap po noon, kukunti na nga lang puma-fly away pa. Gahapon po nagpagupit ako, sabi ko, pakitanggal mo nga yung puma-fly away. Sabi, sir, nakakaawa pong gupitin. Pag ginupit ko po, mawala na po yung tatakip. Sige, sabi ko, wag mo nang pakialaman. Yun lang, hindi ko na siya binigyan ng tip. Minsan nagbibigay ako ng tip na 50. Malaki-laki na rin po yan. Pero hindi na ako nagbigay kasi alam po ninyo, ininsulto ko, ayaw gupitin. Yan, nagising po ako. Pangalawa, nagising po ako na may boses. Kahit medyo malat. Kagabi po, wala akong boses Kami po ni Icing, nag-back-to-back concert po kami nito. Kaya po, yung boses po namin ay ganyan. Loobin po ng Panginoon na matapos po ito na meron pa po akong boses. Okay? So, in particular, dito po sa Countless Reasons, meron po tayong topic ngayon. Ang topic po natin ay Reasons to Remember. Reasons to Remember. Psalm 103 verses 1 to 5. Familiar passage po ito, pero basahin ko na rin po sa inyo. At atin pong linangin, atin pong i-dig deeper, ito pong bagay po na ito. Psalm 103 verses 1 to 5. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who will satisfy you with good, so that your youth is renewed like the eagles. May the Lord add blessing upon the reading of His word. Tayo po ay manalangin. Lord, kami po ay nagpapasalamat, nagbupuri po, Panginoon, sa inyo sa umagang ito. Salamat po sa inyong katapatan po sa amin. You are good, and you are good all the time.
sa lahat po ng panahon, Panginoon. Kayo ay mabuti po, Panginoon, sa amin. Wala pong panahon na hindi po kayo faithful at hindi po kayo kind, hindi po kayo good sa amin. Kaya po sa umaga pong ito, nais po namin kayong purihin, nais po namin kayong itaas. Pasalamatan po, Panginoon. At makakita pa po kami, Panginoon, ng higit na lalim na mga bagay na dapat po namin ipagpasalamat sa inyo. All this we ask in Jesus' name, amen and amen. Ang big idea po, pag titingnan po natin yung passage po na yon, verses 1 to 5, ang big idea po na makikita po natin dyan, gratitude begins with remembrance. Gratitude begins with remembrance. Ang pasasalamat ay nagsisimula po ito sa pag-alala. Okay? Pag naalala po natin yung mga bagay, dapat po nagpapasalamat po tayo. Pag naalala po ninyo, yung isa po ninyong kaibigan, na naalala po kayo last birthday po ninyo, you become grateful to your friend. Tama po ba? Naalala po ninyo na pinag-aral kayo, itinaguyod po kayo ng tatay at nanay po ninyo, nag-aaral kayo sa hirap po ng buhay, you become grateful to your parents. Amen po ba, mga kapatid? Kahit po sa church, noong mga panahon na tayo po ay may pinagdadaanan, meron pong tumapik na ating balikat, nag-pray po sa atin. Naalala po natin kung sinong tao po yun. Nag-abot po ng tulong po sa ating pinansyal. Lalo po natin hindi sila makalimutan. Kaya lang po mga kapatid, in majority, we have struggled to remember. Struggling po ang mga tao sa pag-alala. Manonotice po ninyo, it's easy for us to forget. Mas madali po sa atin talaga ang makalimot ng mga bagay na mabuti, and we are fast remembering the bad things. Yung pong mga hurts, di po ba? Yung pong, ang naalala po natin kaagad, sinaktan mo ko, parang ganyan, di ba? Hindi ka naging tapat sa akin. So yun po talaga ang nire-rehearse po natin. Hindi po natin makalimutan yan. Napakabait ko sa iyo, bakit mo ako sinaktan, bakit mo ako niluko, okay? Bakit mo ako pinagsalitaan ng masama? So yung mga hurts po na yan, hindi po natin makalimutan. Pero yung kabutihan, nakalimutan na po natin yan. At kadalasan po, yung kabutihan ng Diyos, yung pa ang nakalimutan po natin. Yung po bang parang dumadaan-daan lang siya. Yung kabutihan ng Diyos, hinahayaan lang nating dumaan kasi nga, very smooth ang buhay natin. Hindi po tayo nagiging thankful. Iniisip natin, dapat lang talagang mangyari kasi anak ako ng Diyos. Parang sobra po nating entitled sa ganun eh. Yung parang anak ako ng Diyos, dapat may favor ako. Okay lang dapat mangyari sa akin yan. Yung mga blessing na yan. Pero alam po ninyo, dumadaan lang siya without giving thanks to God. Hindi natin siya napapasalamatan. Etong Psalm 103, nire-remind po tayo, this is one of the greatest keys, isang pinakamagandang passage po or sabihin natin chapter in the Bible na pinakasusi para maging thankful tayo. Ulitin ko po, mamaya basahin po ninyo ng buo. Yung pong Psalm 103, susi po yan, magandang bagay na nagtuturo po sa atin para maging thankful sa Panginoon. And it is a call to remember. Kasi sabi nga po natin, ang key idea para po maging thankful po tayo is to remember. Dito po, si David ay nagsimula po ng isang kumano. Ano po sabi ni David? Bless the Lord, O my soul. Diba? Bless the Lord, O my soul. So, nagsimula po siya na isang kuman. Inuutusan po niya ang kaluluwa niya. Di po ba? Parang sabihin natin, kinakausap po niya yung sarili niya. O soul, sabi niya, pasalamatan mo ang Panginoon. So ito po yung request po niya. Ito yung kanyang pamanhik. Nire-remind po niya mismo yung kanyang sarili na pasalamatan ang Panginoon. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Sabihin nga po natin, all His benefits. Kaya nga po sinasabi po natin, countless reasons eh. Hindi mabilang na dahilan. Kasi nga po, ang sabi po dyan ay all His benefits. Lahat po ng mabuting bagay, lahat ng benepisyo na binibigay po sa atin ng Panginoon.
And David is talking to himself. Kinakausap po niya ang kanya pong sarili, Saul, wag kang maging makakalimutin, ha? Kasi po yung forgetfulness is the enemy of gratitude, and remembrance is the fuel of gratitude and worship. Ulitin ko po, forgetfulness is the enemy of gratitude, and remembrance is the fuel of gratitude and worship. Ang pagkalimot, iyan po ang kaaway po ng pasasalamat. At ang pag-alaala naman po, ito po yung nagfu-fuel. Ito po yung nagfu-fuel. Ito po yung gasolina. Ito po yung panggatong para po tayo ay maging grateful, magkaroon po ng puso na nagpapasalamat at pagsamba. Alam po ninyo, when we stop remembering, we stop rejoicing. Wala na pong saya. Pag hindi na po tayo nakakaalala, alam po ninyo, nakakalimutan na po natin talaga. Nakakalimutan natin yung mga bagay na yan. Nakakalimutan din po natin ang kabutihan po ng Diyos, ang kabutihan po ng mga tao po sa atin. We stop rejoicing. But when we start recalling God's goodness, alam po niyo, nag-start na mag-overflow sa pagpupuri, sa pagsamba, ang atin po mga puso. Can you say amen to that, mga kapatid? Yung first two verses 1 and 2, kinakausap po ni David ang kanyang sarili, bless the Lord, o praise the Lord, O my soul. Sabi po niya, and forget not all His benefits. At alin po yung pinasasalamatan niya, in-specify na po niya beginning verse 3, sabi, who forgives all your sins. Ang number 1 po natin, recall God's forgiveness and mercy. Kung meron po tayong mga reasons na dapat pong maalala, ito po mga kapatid, let us recall God's forgiveness and mercy. So lagi po natin na pag-aaralan yan at mamaya dadaos po natin ang banal na hapunan. Lagi po nating naalala na tayo po ay pinatawad lamang po ng ating pong Panginoon. Si David, bago po niya pasalamatan ang Panginoon sa ang daming mga bagay, mga tagumpay, mga nangyari po sa kanya, mga pagpapala na na-receive niya sa Panginoon, ang unang naalala po niya ay yung kapatawarang tinanggap niya sa Diyos. Nakita po ba natin mga kapatid? Ito ba talaga ang dapat na una? Ako, I'm sure ito po talaga ang dapat mauna. Aside from the favor that we receive from the Lord, like success, ano pa po ba? Marami pong pagtatagumpay, victories and everything. Marami pong mga bagay na tinatanggap po tayo sa Panginoon. Pero unang-una, napakatalino po ni David, na pinasalamatan po niya ang Panginoon doon po sa forgiveness at mercy po ng atin pong Panginoon. Kasi sa totoo lang po mga kapatid, ang puso na nakakaalala ng awa ng Diyos ay pusong marunong magpasalamat. David starts with forgiveness because that's where gratitude starts. That's where gratitude begins. Doon po talaga nagsisimula. Before you thank God for the blessing in your hand, thank Him for the mercy that covered your past. Alam po ninyo, iyon po ang nag-cover ng atin pong nakaraan. Meron po tayong iba't ibang pinagdaanan po mga kapatid. Pero kinover po yan ng forgiveness na ginawa po ng atin pong Panginoon. So our greatest need, mga kapatid, listen to this. Our greatest need is not food. Hello mga kapatid. Naniniwala po ba kayo na ang greatest need natin ay hindi pagkain? Kailan lang po natin kailangan ng pagkain? Pagka gutom lang naman. Kagaya nito, busog naman tayo. Hindi po natin kailangan ng pagkain. Tama? Tama po ba? Yung iba mukhang busog lang. Kasi malaki ang tiyan, okay? Maraming extra baggage, mga bilbil. Ayan. Mukha lang busog, pero hindi po talaga. So, hindi po food ang kailangan po natin. Kailangan lang po natin siya kapag tayo po ay gutom. So, our greatest need is not food. Our greatest need
is not success. Hindi din po tagumpay. Tama po ba? Nag-agree po ba kayo? Ay, ito, bigla ko lang po naalala. Kilala po ninyo si Alexander the Great? Yan, malamang po, hindi naman po kami close niya na, hindi naman po kami nag-meet in person. Pero lagi ko din po siya naririnig, si Alexander the Great. Isa pong mandirigma, isa pong warrior, isang napakatapang po na tao. Ayaw po niya ng duwag. Pero alam po ba ninyo, sa sobrang tapang na tao, dumating po din yung point, nabasa ko lang din po ito, hindi ko po talaga siya na meet up, okay? Hindi po kami nag-eyeball. Dumating din po yung point na siya po ay nalungkot at siya po ay umiyak. Alam po ninyo kung bakit siya umiyak? Tanungin po ninyo kung bakit. Nakagat ng langgam. Joke lang. Joke lang. Grabe, sobrang tapang nakagat lang ng langgam umiyak. Kasi napaiyak po siya kasi sa dami po niya ng tagumpay, sabi po niya, there's no more world to conquer. Grabe, natalo na po niya ang lahat eh. Pero sabi niya, wala na akong makonquer pa. Natalo ko na lahat. So alam po ninyo, at the end of the day, naghahanap ka pa rin talaga ng mga bagay that will satisfy you. At pag wala na, may emptiness po talaga eh. So hindi po tayo makakaramdam ng completeness, hindi po tayo makakaramdam ng kahustuhan. So kaya po hindi po siya food, hindi siya success, hindi siya comfort, hindi din po siya pleasure. Hindi din po ito yung parang lagi ka na lang nasa labas, di ba? Eh kung naikot mo na buong Pilipinas, may pleasure pa po ba yun? Pagpupunta po ba kayo repeatedly sa isang lugar, nag-i-enjoy pa rin po ba kayo? Tapos puro yun na lang ang ginagawa po natin. So siyempre, kailangan po natin ng pleasure din, kailangan ng comfort, pero hindi po talaga yan ang kailangan po natin sa buhay. And what we need, mga kapatid, what we need, it is forgiveness. Kailangan po natin ng kapatawaran. Nasubukan po ninyong inahinan po kayo ng pagkasarap-sarap. Pero alam po ninyo, may mga taong galit sa inyo. Nakakakain po ba kayo? Hello, mga kapatid. Di ba ang hirap kumain? Parang hindi nyo malunok kasi may mga galit sa inyo. Hindi lang po natin alam yung mga politician, no? Kung sa dami ng taong gagalit sa kanila, kung nakakakain pa sila. Alam po niyo, sabi ni Dennis Trillo, yan, nagbayad na kami ng tax. Pwede nyo nang nakawin. Alam po ba ninyo, si Dennis Trillo, siya po yung pinakamayaman na tao. Alam niyo po, hindi niyo po alam. Kasi siya po si Dennis Trillion. Yan, joke. Joke lang, joke. Mga joke na ganyan, napulot ko lang po yan kay Kuya Nonoy. Siya pala yung pinakamayamang tao, si Dennis Trillion. Ayan, nagsalita na po yung pinakamayamang tao, hindi na kayo nahiya. Nagsalita na yung pinakamayamang tao, si Dennis Trillion. So it is not food, it is not success, it is not comfort, it is forgiveness. Doon po nagiging kompleto. And God, Jesus Christ, made it complete dahil po sa kanyang pagkamatay sa cross na ibigay po sa atin yung forgiveness po na yan. And Lamentations 3:22 and 23, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His mercies never fail. So every morning, it is another chance to see God's mercy. Hello mga kapatid. Na-experience niyo po ba yan? Bawat araw, pastor. Bawat araw, sis, nararamdaman ko yung mercy ng Panginoon sa akin. Meron po ba kayong ganon pong isipan, mga kapatid? Meron po ba kayong ganong expression? Meron po ba kayong ganong masasabi? Amen po ba? Kung amen po, palakpakan po natin si Lord. Kasi po, kung hindi po sa habag, hindi po sa awa ng Diyos, sabi. Dahil lang po sa awa niya, we are not consumed, wala na po sana tayo. Di po ba? Ako po, kaya nakakatayo lang, iniisip ko, laging extension eh. Extension ng blessing ni Lord, extension ng favor ni Lord. At grabe itong extension na to, ang tinitingnan ko, 105. 104 lang pala si Kuya Abe, mabubuhay daw po si Kuya Abe hanggang 105. Yan.
Sabi nung doktor po niya, no, ako po sabi ko mga 104. Hindi naman po. Kidding aside, abutin lang po tayo ng 85. Maganda na po yan. Ka-extend ng Panginoon, okay lang po. Pero alam po ninyo, ayan po yung mercy ng Panginoon po sa atin. So kapag naalala po natin na tayo ay pinatawad po ng Panginoon, we can help but worship. Kailangan po ng tao ng pagpapatawad. Amen po ba? Meron pong isang napakatigas na ulo na young people, sakit na ulo po ng kanya po mga magulang. Ang pangalan po niya ay Miguel. Ano po pangalan? Si Miguel. Sa ano po ito? Sa Spain po nangyari. So, sobrang suwail. Yung nanay po niya, sinasaktan po niya. Yung tatay po niya, sinasagot po niya. So, ganun po kasalbahe itong si Miguel. At dumating din po yung point na inaway-away po niya yung tatay po niya. Sabi niya, aalis ako sa bahay na to. Tandaan mo, babalik ako dito. Ipapakita ko sa iyo na magiging tagumpay ako. Ipapamukha ko sa iyo. Magtatagumpay ako kahit wala ang inyong tulong na aking mga magulang. So, nag-stow away po itong si Miguel. Okay? Kailangan po, tandaan po natin yung pangalan na bang may segue po ito sa uli. Kaya po, sinasabi ko po sa inyo si Miguel. Nag-stow away po si Miguel, pero alam po ninyo, lumipas po ang maraming mga taon, wala na pong balita tungkol kay Miguel, pero hindi po siya nakakalimutan ng kanyang tatay. At ang tatay po niya, nalulungkot po yung tatay niya kasi sabi po niya, kung nagtagumpay itong si Miguel, malamang hindi siya nagtagumpay, malamang bigo siya sa kanyang gustong gawin. Malamang naghihirap na siya. Malamang baka pulubi na yan. Naghihikahos. So, iyan po ang isipan po ng tatay. Grabe yung tatay, no? Hindi siya nakakalimutan na alala po yung pwede niyang kinasapitan. Kaya po, ang ginawa po niya, sabi po niya, kung nagtagumpay yan, babalik yan kasi ipapamukha daw sa amin na siya ay nagtagumpay kahit wala yung kanilang tulong. So, ang ginawa po niya, nagpa-dyaryo po siya. Nakalagay po sa dyaryo, Miguel, sa aking anak, pinatatawad kita, ano man ang ginawa mo sa amin. Kung mababasa mo itong anunsyo na to, magkita tayo sa plaza, malapit sa ating tirahan. So, inilagay po yung pangalan ng plaza. Kinabukasan, magkita tayo, 9:00 ng umaga, naroon ako. Alam po ninyo, pagdating po ng tatay, hundreds of young people ang nahandoon. You know what, mga kapatid? Sa Spain po pala, yung po palang Miguel ay napaka-familiar names. Ang dami palang Miguel po doon. Familiar names po sa kanila ng young people. So, ano po, nakita po natin, palagay ko hindi naman po tayo slow para maintindihan po yan. Ang dami po palang young people sa kanila na nangangailangan po ng forgiveness ng kanila po mga magulang. So sa atin po, ang forgiveness na kailangan po natin, of course, aside from people, yung pong forgiveness na galing po kay Lord. Tama po ba? At dahil tinanggap po natin yan, we must be grateful. Kung sa tao nga po na nagpatawad po sa atin, sobrang grateful natin eh. Amen po ba? Pag nagkamali ka sa isang tao, tapos wala yun, pinatatawad na kita. Kung may utang ka, pinunit yung listahan, o wala ka ng utang sa akin, huwag mo nang problemahin niya. Sobrang luwag ng kalooban, hindi mo na makakalimutan yung tao na yan. Kasi pinatawad ka. At sa Lord, hindi po tayo nagpalimos ng kapatawaran. Siya po mismo ang napako sa krus. He died on the cross for our sins. At yan po mga kapatid. Kung maaalala lang po natin kung saan po tayo pinulot ng Diyos, hindi mo kailangang pilitin ang iyong sarili na magpuri. Lalabas itong kusa. Hindi mo kailangang itulak para maglingkod sa Panginoon. Lalabas po itong kusa. Meron po ako isang pastor na kakilala na nagpunta po daw po siya ng PICC. Tapos sa PICC, merong isang lundag na lundag sa unahan habang nag-worship.
parang medyo may tililing. So, isang lalaki na matangkad, lalo po siyang kitang-kita, tapos naglulundag po siya sa praise and worship. Sobrang napaka-expressive po niya. So sabi ng pastor na kakilala ko, parang sira ang ulo. Pero alam po ninyo mga kapatid, nung pong kalagitnaan ng program tinawag, yung po palang lalaki po ngayon, dating addict. Dati po siyang addict, pero nakaranas po ng malaking turnaround sa buhay po niya. Nahipo po siya ng Panginoon at nakadama po siya ng pag-ibig, acceptance sa God. Nakaramdam po siya ng forgiveness. Ngayon po, meron na siyang freedom. Malaya na po siya mga kapatid. Kaya ganun po siya. Kung pwede lang tumambling-tumbling talaga sa tuwa dahil sa kanyang karanasan sa atin pong Panginoon. Pwede po ba natin palakpakan muli ang Panginoon? Parang napapahaba yung mga points natin, no? And number 2, remember His healing and restoration. Remember His healing and restoration. Verse 3b. Ang sabi po, and heals all your diseases. Siya nagpagaling sa ating mga karamdaman. This doesn't only speak of physical healing, but also emotional, spiritual, and inner healing. Marami po sa atin mga kapatid, may mga wounds that medicine cannot cure. Pero ang grace ng Panginoon, kaya po niya. Amen? Marami sa atin, oo, pinatawad na po tayo ng Diyos eh. Pero nananatili pa rin yung sugat ng nakaraan, sugat ng pagkakamali, sugat ng rejection, sugat ng disappointment. Sino po sa atin na may mga sugat, taas nga po ang kamay. Kung hindi man ngayon, kahit no in the past, nagkaroon na po kayo ng sugat, may mga na-disappoint po kayo. Ano po yung iba? Flawless lang kayo? Walang scar, walang peklat, hindi po kayo nasaktan, hindi po kayo nabusted, okay? Yung boyfriend po ninyo talagang hindi kayo pinalitan. Salamat, marami naman pong tumaas ng kamay. So, sugat po yan nakaraan, sugat ng mga pagkakamali. Merong akala mo, tamang-tama na yung choice mo, no? Pero mali pa rin po tayo. So, kahit po ang dami po mga sakit-sakit, sabi ni David, and heals all your diseases. Of course, hindi po yan nga physical healing lang, pero kasama po yan mga kapatid. Ako po, talagang blessed din po na ma-experience po yung kamay ng Diyos, yung miracle po ng Panginoon sa akin, yung pagpapagaling. And this, ako naniniwala, kaya po malakas ang loob ko pag mag-pray eh. Yung nagpe-pray ako sa mga may sakit, parang tuloy dahil sa akin po experience, parang meron akong kay na mag-pray. Pwede kang gumaling, biyaya ng Lord. Merong miracle talaga, miracle happens every day. Kaya ko pong sabihin po yan sa mukha po nila kasi po nangyari po yan sa akin. Ilang beses po ako nag-critical pero salamat po, binabangon po ako ng Panginoon. Marami po tayong sicknesses na wala pong gamot sa butika. Pero yung mercy ng God can heal us, can heal you, and can heal them. Yung sakit ng loob ng kahapon, sakit ng puso. Pero si Lord, sabi po sa Psalm 147:3, He binds up the broken-hearted. Alam po ninyo yung He binds up, parang ini-imagine po ninyo, nagalusan po kayo, tapos po yung may kayo na binebendahan po ang inyo pong sakit para hindi tuloy-tuloy ang pagdugo at inyo pong pagkawalan ng dugo. So forgiveness removes your sin, but healing restores your soul. Nakita po niyo yung difference? Ang forgiveness, nag-aalis po ng ating kasalanan. Pero yung pong healing, ito po ay nagre-restore ng atin pong kaluluwa. So yung pong atin pong Panginoon, nililinis po niya ang atin pong record. Ang atin pong kasalanan ay binubura ng Panginoon, pinatatawad.
but He repairs our heart. Ginagamot po niya ang atin po mga puso. At si David, nung sabihin po niya yan, parehas po niya itong naranasan. Sickness in the body and brokenness in soul, yet he could say, the Lord healed me. Pinagaling ako ng Panginoon. At ang pagpapagaling po ng Panginoon, sometimes nangyayari po yan instantly. Ipag-pray po natin sa Lord kung nasaktan po tayo. Maaring hindi po ganon katulin, baka po gradual, hindi po siya instant. It may not be instantly, it may not be gradual, pero God is faithful that He will heal you. Amen po. Muli po natin palakpakan ng Panginoon. So balikan po natin yung moment when you were down. Down na po talaga tayo. Parang rock bottom na, talagang bibigay na po tayo. Emotionally, spiritually, di po ba? Physically. Wasak na po yung ating kalooban. Pero tandaan po natin, Jesus is the healer. Siya po yung magpapagaling po sa atin. Siya po yung magre-restore. Siya po yung magbibigay po ng strength when you are about to give up. May mga panahon pong ganyan no? Lord, na po talaga, suko na po talaga ako. Isinusuko ko na po itong laban po na ito. Pero ang Panginoon biglang dumating si Lord, no? Hinipo ka ng Panginoon, nakarinig ka ng salita ng Panginoon, and suddenly, you experience His strength, na-experience mo na nire-restore ulit ka ng Panginoon, and the Lord gives you a renewed hope, merong bagong pag-asa talaga. Alam po niya, nagsimula po yan doon sa una kasi tumanggap ka ng kapatawaran. Kaya po, alam po ninyo mga kapatid, magpatawad po tayo kasi ito po yung pinanggagalingan po ng renewed hope. Kaya po tayo tumitingin pa sa hinaharap na meron pong pag-asa kasi nga po meron na po na-repair somewhere dito po sa pinanggalingan po natin. Pero pag hindi po tayo nagbigay ng forgiveness, what do you expect in the future? Wala na po. Wala po tayo expect sa future. Kasi dito pa lamang po, wala na po tayong ginawa. Kaya nga po, Psalm 147:3, ulitin ko po ito para mag-rema po sa atin. He heals the broken-hearted and binds up their wounds. Gratitude, ito po tandaan po natin, gratitude grows when we remember our scars. Not with pain, but with praise. Pag naaalala po natin mga kapatid, yung atin pong mga scars, ito talaga, peklat ito ng aking pakikipaglaban. Pero nanatili ako nakatayo sa biyaya ni Lord. You become grateful to God at inililid po tayo nito sa worship. Ang number 3 po natin, nandiyan pa po ba kayo mga kapatid? Napansin ko po ngayon, wala nagkukwentuhan ha. Parang naitip kayo sa akin ni Kuya Abe. Saka nandiyan si RJ sa likuran. Yan po yung nag-iisa ko pong tirador diyan sa likuran. Yan. Point number 3, recount His unending love and faithfulness. Recount His unending love and faithfulness. Verses 4 and 5, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who will satisfy your desires with good things so that your youth is renewed like the eagles. Ano daw po mga kapatid? Siya po na tumubos po sa atin. Ang buhay po natin ay tinubos at iniahon po sa hukay. At tayo po ay nilagyan po ng korona, ng pag-ibig po ng Diyos at ng kanyang compassion. Siya po yung nagbigay ng kahustuhan ng atin pong desire. Okay? Nagbigay po siya ng mga good things, mabuting bagay po sa atin. Kaya yung atin pong kabataan is renewed like the eagles. Okay? Nababago tulad ng isang agila. Si David po ay tumingin po. He looked back. Pagtingin po niya, he saw the pattern. Mga kapatid, hilingan ko lang po kayo na pumikit saglit.
Tingnan ko kung nakapikit kayo, nakatingin din kayo sa akin eh. Pikit lang po kayo saglit. Ayan. Tingnan po ninyo yung pattern ng buhay po ninyo. Tingnan po natin yung pattern ng buhay po natin. Ano po yung parang glimpse, ano po yung bigla po ninyo nakita sa pattern po ng buhay po natin. Alam po ninyo, mas maganda kung positive po talaga tayo and you have faith in God, ang makikita po ninyo dyan, kagaya po ni David, the Lord and God never failed you. Hindi po tayo binigo ng Panginoon. Amen po ba? May pattern po yan, pero alam po ninyo, pag ang pattern po natin, lagi na lang na, Lord, bakit ko dinanas ito? Tapos pag sa isang instance, Lord, bakit ako nasaktan? Lord, bakit ako nabigo? Ang binilang lang po kasi natin minsan yung mga negative eh. Yung, sabi nga po natin kanina, yung mga favor and blessing, yung magagandang bagay, pinalalampas-lampas lang po natin. Tapos ang bilang po tayo ng bilang, yung nabigo tayo, yung na-disappoint tayo, hindi tayo natanggap sa trabaho, yung nagkasakit tayo, yun lang po binibilang po natin, puro negative. Ang tulin po natin magbilang ng ganon. But when David looked back, nakakita po siya ng magandang pattern. Sabi niya, siya yung niredeem ng Panginoon. Ang buhay niya dati ay madilim, nasa hukay na, pero pinulot siya ng Panginoon. Yan. Manonotice po natin mga kapatid, yung mga verbs na ginamit po dito. Ano po yung mga verbs na ginamit? Sabi, redeem, okay? Sa ibang translation po yata dyan ay hindi po redeem, ano? Pero iyan po yung, doon po sa atin pong verse na binasa sa ESV. So, manonotice po natin yung mga verbs po na yan, redeems, crowns, satisfies, renews. Ang lahat po ng mga bagay po na yan ay progressive, ongoing. Kaya po makikita po natin, God doesn't stop being good. Sabihin nga po natin, God doesn't stop being good. Minsan pa, God doesn't stop being good. Yung may conviction, yung nangyari po talaga sa inyo. 1, 2, 3, God doesn't stop being good. Mas malakas pa nga po, God doesn't stop being good. Mabuti po talaga ang Panginoon. Hindi po siya humihinto sa paggawa po ng mabuti. Si David po, ine-end po niya yung section po na ito by lifting his eyes to heaven. At nakita po niya yung faithfulness ng love po ng Panginoon. Naalala po niya yung forgiveness ng Panginoon. Naalala po niya yung healing ng Panginoon. Naalala po niya na kinround po siya, kinurunahan po siya ng pag-ibig ng Panginoon. So hindi lang po tayo pinatawad ng Panginoon, pinararangalan pa tayo ng Panginoon dahil po sa pagbibigay po niya ng pagmamahal. Alam po niyo, pag nagpakita ang Lord ng pagmamahal sa inyo, parang kinukoronahan kayo ng Diyos. Ito yung aking anak na minamahal, natatangi ito. Mahal ko ang anak ko na ito. So doon po natin makikita mga kapatid, binibigyan tayo ng Diyos ng dangal. Kasi po, mahal po, pinakitaan po tayo ng Kanya pong pag-ibig. Meron po tayong bagong direction, meron po tayong bagong pagkatao. Napatawad na po tayo ng Diyos minsan. Pero di ba, minsan dala pa rin natin yung hiya, dala pa rin natin yung guilt ng nakaraan. Pero sabi ng Panginoon, Isaiah 43:1, I have redeemed you, I have called you by name, and you are mine. Grabe po si Lord. Isaiah 43:1. Ganun po kalalim ang pag-ibig po ng Diyos. Hindi lamang tayo iniligtas from something, but He saved you for something. Hindi lamang po tayo iniligtas sa mga bagay na nakaraan, kundi iniligtas tayo para sa mga bagay na parating. He crowns us with love and compassion. Ibig sabihin po nito mga kapatid, araw-araw tinatakpan ng Diyos ang ating kahihiyan.
Araw-araw, tinatakpan ng Diyos ang buhay po natin sa pamamagitan ng kanyang katapatan. Kaya kahit minsan gusto po nating lumayo, pag naramdaman po natin ito mga kapatid, mas gusto mong manatili sa pag-ibig ng atin pong Panginoon. Amen po ba? Kahit po tayo naligaw, hindi po tayo tinataboy, tayo po ay niyayakap, tayo po ay tinawag po ng Panginoon para kanyang maging anak. Alam po ninyo, last time nagaling po kami ni Ate Tess ng Hong Kong. So pauwi na po kami. Gabi po yung nilakad po namin. Sobrang laki po ng airport po ng Hong Kong. Na kung wala pong cellphone talaga, mahirap na magkakitaan. Magkasama po yung, hindi ko po alam kung paano nangyari. Magkasama po yung mag-asawa, yung anak po nila na maliit nawawala. Siguro, hindi ko alam, baka nalibang. So, nakatalilis yung bata sa laki ng airport na pwede mo, kung nakalayo lang ng ilang meters, makikita mo kasi hindi naman po ganun ka-crowded eh. Kasi sobrang laki po ng airport talaga. Kita mo din na may mga tao. Pero nawala po yung bata. So, hanap po sila ng hanap. Ay, paano nga po yung kung ready na po yung flight ng plane, tapos wala pa po yung bata. So yung tatay po, naghanap. Tapos po, pagkalipas po ng ilang oras, dumarating po yung tatay. Tuwan-tuwa po yung tatay, naka-smile. Alam po ninyo, bit-bit na po niya yung kanyang anak. Nakita na po ng tatay yung kanyang anak. So, pagdating, yakap-yakap din po nung nanay po niya, yakap-yakap po sila. Alam po ninyo, minsan nawawala po tayo. Minsan nga, nagwawala pa tayo no? Magkaiba po yan. Pero alam po ninyo, ang Panginoon, pag nakita po tayo, and actually, alam naman po ng Panginoon talaga kung nasaan tayo. Ibig lang po natin sabihin, magamit lang po tayo ng figure of speech, na natatagpo tayo ng Panginoon, tuwan-tuwa po si Lord. Yun po ang gusto po niya. And we receive forgiveness. Okay? Tumatanggap po tayo ng kanya pong habag. Tumatanggap po tayo ng kanya pong kabutihan, ng pagpapatawad. And nire-restore tayo. Di ba? Pag nakita tayo, papakainin pa tayo. Kagaya po ng alibogang anak. Di ba? Nag-feast sila, nag-fiesta, nagkaroon ng kasiyahan. Hindi po tayo dapat marunong lang magbilang ng mga bagay na naranasan po natin na mahirap. Dapat sanay din po tayong magbilang ng mga bagay na mabubuti. Alam po ninyo, si David, ang naalala ko po na ganyan. Si David din po. Alam po ninyo, sabi ni David, sino ako at sino ang aking angkan para pagpalain mo ng ganito? Na-encounter niyo po ba yung verse na yan? Sabi niya, hindi ko alam, Lord, bakit mo ako pinagpala ng ganito? Alam po natin, yung history ng buhay po ni David, ang dami rin po mga pangit na nangyari po sa kanya. Di po ba? May threat siya mula po sa kanyang mga anak. Nagkasala din naman po siya. Pero sabi niya, hindi ko alam, Panginoon, sino ako para pagpalain mo ng ganito? So, ang tinitingnan po ni David, kung ano yung ginawa ng Panginoon para po sa kanya. At nagdilid po ito para kanyang purihin ang atin pong Panginoon. So, i-recount po natin ang blessings ng Panginoon one by one. Bilangin po natin mula po sa malalaki hanggang sa maliit. Pero palagi ko po yung binanggit ni David, nakaka-relate na po tayo. Pinatawad tayo, pinagaling tayo, at minahal po tayo ng atin pong Panginoon. Tayo pong lahat mga kapatid ay tumayo. May mga bagay po tayong diniscuss sa araw po na ito sa atin pong meditation of the Word. Ang kapatawaran ng Diyos, ang pagpapagaling at panunumbalik ng kanyang wagas na pag-ibig at katapatan po sa atin. Lahat po tayo ay may dahilan para magpasalamat. Hindi dahil maganda ang lahat ng nangyayari, kundi dahil mabuti ang Diyos sa lahat ng panahon. This is a moment of reflection, mga kapatid.
Maaari pong iba sa atin nakalimutan na kung gaano po tayo minahal at tinanggap po ng Panginoon. Pero this is the time that we should pray and thank the Lord. This is the moment to remember. Remember who He is. Remember what He has done. And remember that His love never left you. Hindi ka iniiwan ng Panginoon. May mga karanasan po tayong iba-iba. Medyo yung iba may kabigatan ng kanilang karanasan, pero hindi po tayo iniiwan ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa paglilikha po ninyo sa amin na isang puso na thankful, grateful, at talagang nandun po, Panginoon, yung mataas na pagpapahalaga, pagpupuri sa inyo po mga ginawa at kung sino po kayo sa buhay po namin. Salamat po ngayon pong umaga. Salamat po sa biyaya po ninyo na amin pong tinanggap. Ito po, Panginoon, amin pong panalangin. In Jesus' name, Amen.